Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Wak! Wak! Sunod-sunod niyang pagsusuka sa itaas ng bubungan at agad binawi ang mahahabang dila, saka di maiwasang nagtatarag ng putya, bakit ganun ang lasa? Maasim-asim, lasang suka na lasang lupa. Saka ano itong kumulapol sa dulo ng dila ko? At muling masuka-suka ito sa nakitang namumuo at namamasa-masang kumpol ng dumi sa dulo ng kanyang dila. Maantot na libag, gwak, gwak. Muling pagsusuka ni Kadyong Tiktik na halos ilabas na ang lahat ng laman ng tiyan. Pwe, pwe. Kagandang babae pero hindi nagtatanggal ng libag sa pusod. Patuloy na pagrereklamo ng Tiktik. Tuloy ay nagising ang mag-asawa sa loob ng kubo dahil sa ingay ng pagsusuka ng aswang sa kanilang bubungan. Ano yun? Tanong ni Ligaya. Pusa lang siguro, nagsusuka mahal. At agad din silang bumalik sa pagtulog. Tuloy ay hindi natuloy ang masamang balak ni Kadyong Tiktik sa sanggol ni Ligaya ng gabing iyon. Pero hindi sa ganoon lang susuko ang aswang na si Kadyo. Baka nagkataon lang na hindi nakapaligo si Ligaya ng araw na iyon, kaya naipon ang libag nito sa pusod. Mamayang gabi ay balak muling bumalik ng aswang upang tangkain muling makuha ang sanggol. Sa ibang lagusa naman nito, balak ipasok ang basang dila mamayang gabi, baka doon presko na. Lalo lang tuloy siyang nagutom pag naiisip ang lasa ng sanggol, pero pag naiisip din niya ang karanasan noong nagdaang gabi, ay kulang na lang mawalan siya ng gana. Saktong 12:00 ng hating gabi nang muling lumanding si Kadyong Tiktik sa bubungan ng kubo ni Ligaya. Muli ay mas pinalaki nito ang butas na nandoon na. Wala siyang sinayang na sandali at agad ibinaba ang sarili, malasinulid na dila patungo sa kinaaangan sa pagitan ng mga hita ni Ligaya. Humahagik-hik pa ng pino ang babae dahil tila nakikiliti. Abay, pag sinuswerte nga naman, krema ang kulay ng suot na panty ng bruha. Namimilog tuloy ang mata ng aswang sa pagkakatitig sa borles na babae. In fairness, maalindog pa rin kahit buntis. Doble swerte niya ngayong gabi. Makakatkim siya ng 2 putahe. Makakatikim siya ng sanggol. Makakatikim pa siya ng tilapia. Kaya ano pang hinihintay? Huwag nang patagalin pa. Sisisirin na.
Ngunit nasa bukana pa lang ang dila niya sa kuweba ni Ligaya nang muling bumaliktad ang kanyang sikmura dahil sinalubong siya ng nakakasulasok na hangin mula doon. Amoy bulok na tahong na naburo ng ilang dekada. Pweh, bastos, balahura! Ang kulay krema palang panloob ni Ligaya siguro ay dating kulay puti na ngayon ay nagtutubal pala sa libag kaya nabago na ang kulay. Kung pusali lang ang amoy sa pusod ni Ligaya, dini sa ibaba ay puso negro na. Sinamahan pa ng tila amoy ng pinaglinisan ng isda malansa-lansa. Anong klasing babae are? Apakabalahura sa sarili. Pagdadabog ng aswang saka mabilis na lumisan. Hindi na dibale nang hindi makakain ng sanggol. Huwag lang tuluyang maipasok ang kanyang dila sa maantot nitong kuweba. Kinabukasan ay pinagchichismisan sa kanilang lugar ang masamang balita na buhat sa kalapit na yun. Dahil napurnada ang balak ni Kadyo kay Ligaya, ay sa kalapit na yun pala ito nang bibiktima ng buntis kagabi. Kawawa naman yung babae sa kalapit na yun. Kinuha ang sanggol sa sinapupunan ng sapilitan. Wakwak ang tiyan. Sobra na talaga ang mga aswang na yan. Pag nahuli natin yan ay eyeballs lang niya ang walang latay. Usapan ng mga musang na may kasamang pagbabanta sa salot na aswang. Kunyari namang nakikinig lang si Kadyong Tiktik na siyang tunay na salarin sa mga nagaganap na patayan. Naku, kaya ikaw Ligaya, mag-iingat ka, buntis ka pa naman. Sobrang bango daw niyan sa mga aswang. Dagdag ng isang marites, hindi nila ako mabibiktima, may sekreto ako. Di nila ako magugustuhan, mayabang na sagot ng babae. Dahil sa narinig ng kayabangan ni Ligaya ay uminit ang ulo ni Kadyong Aswang dahil naalala niya ang kadugyutan nito sa sariling pagkababae. Yabang pa nito, manalita ha. Kung hindi lang sobrang baho ng tipay nito, matagal na sana itong pinaglalamayan ng kanyang mga kanayon. Ay, alam ko ang tinatago mong baho. Mga kanayon, lamog ang babaeng ito. Hindi marunong maghimasa, ani ni Kadyo. Paano kang mabibiktima ng tiktik ay daig mo pa ang nagburo ng bulok na tahong sa amoy ng tsipepay mo. Kahit sino talagang aswang ay matutroma sa amoy ng bulok na binagoongang mong perlas. Mabuti na lang at matibay ang sikmura ng aswang. Hindi nahimatay sa amoy ng sayo at nakalipad pa ng matulin kagabi. Nagkatinginan naman ang mga taong nakikinig at nagtataka sa winika ni Kadyo. Tuloy ay iisa ang sumilid sa kanilang isipan. Nahuli sa sariling matabil at mahabang dila ang salot na tiktik na matagal na nilang hinahanting. Isa-isang kumuha ng pwedeng ipanghambalos ang mga tao at kaagad ay pinaikutan si Kadyo. Paano mong nalamang bulok ang amoy ng tahong ng asawa ko? Di mo ba alam na kaya ko yan
pinakasalan dahil gusto ko ng exotic na lasa? Tanong ng mismong asawa ng babae. Siguro ay ikaw ang tiktik na matagal nang nambibiktima dito sa ating lugar, ano? Dagdag naman ng isa pa. Magpapaliwanag ako, urong ni Kadyo, dahil sumusugod na ang galit na mga tao palapit sa kanya. Huli na nang ma-realize ni Kadyo na ipinahamak siya ng kanyang mahahabang dila. Bugbog sarado ang natamo ng tiktik sa kamay ng mga kanayon. Nalutas din ang matagal nilang problema sa tiktik na aswang na bumibiktima sa kanilang nayon sa matagal na panahon. Salamat sa hindi paghihimasa ni Ligaya. Nahuli rin sa wakas ang salarin. Bago naman tuluyang matodas ng mga kanayon, si Kadyong aswang ay nagpilit itong gumapang palapit sa asawa ni Ligaya. May gusto kasi itong itanong dito bago tuluyang mautas. Curious kasi talaga siya. Pre, ako sa'yo samba. Paano mo kinakaya? I mean, paano mo napagtitiisan? Isa ka bang balbal na uri ng aswang na mahilig sa bulok na laman ng tao? Natatawang umiling naman ang lalaki. Saka inakbayan ang naghihingalong tiktik. Pare, ito'y isang malupit na sikreto, ani ni asawa ni Ligaya. Ano yun pre? I-share mo naman. Pamimilit pa ni Kadyo. Naniniwala kasi sa isang makabagong kasabihan, ani naman ng lalaki. Ano nga pre? At nang lalaki pa ang butas ng ilong ni Kadyong tiktik sa paghihintay ng kasagutan. Pagmahal mo pre, kainin mo. Tuloy tapik nito sa balikat ng aswang. Kahit mabaho, tumango ang lalaki. Mas masarap nga ang lasa ng maantot. May kakaibang flavor. Sayang ang pagkakataon mo pre. Di sana'y natikman mo rin siya. Oh my gulay, ay kinat. Mamamatay na lang ako sa bugbog ng mga tao. Huwag lang sa baho ng tahong ng asawa mo. At tuluyan na ngang nautas si Kadyong tiktik na hindi makapaniwala sa nakuha niyang sagot.